Hi everyone! Welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog, bumabati ng mapagpalang araw sa ating mga kabisnis, mga kapapi natin dyan. So, magbibigay lang po tayo ng ating reaksyon sa araw na ito o sarili kong opinion, na ibabahagi ko sa inyo kung ano yung nakikita o ano yung dapat nating reaksyonan, o bigyan ng ating sariling opinion, Ito ay yung tungkol dito sa vlog ni Ka-Business sa isang araw nang nakalipas, ay yung dito sa behind the scene nga nung ni Bong at saka ni Jinky on that time bago si Bong lumayas, So by the way mga Ka-Business, mga kapapi, bago tayo mag-umpisa, ako ay nagbabaka sakali na hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede pong pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated kayo lahat sa ating mga nire-reaction ng video sa Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family at sa mga kalingap po, kay Kalingap Rap, Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna, kay Kalingap Tata na rin, So well mga Ka-Business, mga kapapi, mag-proceed tayo. Ito nga yung sinasalaysay ni Ate Vera, yung tungkol nga sa nangyari, na yung tungkol nga sa pagkain na gusto pa raw ni Kuya Bong kumain, pero para ba kasing kinontrol na ni Jinky na gustong magpadagdag ng pagkain, ay kumbaga kinontrol niya, pinagsabihan niya, huwag kang makulit, sumunod ka sa sinasabi ko, Although naman, medyo may pagka tawag dito, sumablay si Jinky doon, Dapat inalam niya kung paano si Bong kumain, Kahit sila Ka-Business, hindi nila kinokontrol si Bong kung tungkol sa pagkain, Alam naman natin yan kung napapanood natin kung saan si Bong hinahanap nila, nandun sa kusina kumakain. So, in that case, siguro hindi alam ni Jinky na ganun yung panguugali ni Kuya Bong, So, dapat yun, dito kay Vera, na nakita na nila na gano'n ng sitwasyon, dapat pinagsabihan o binulong nila kay Jinky na wag gawing ganon kasi ganon kumakain si Kuya Bong, Hindi yon na ngayon lang nilang nasabi na wala na dyan si Jinky, So para ba kasing kalabasan nito ay saka pa sila nagsasalita nang nakatalikod na yung tao. Dapat sana noon pa ay sinabi na nila rin kay Ka-Business, Kuya, dapat kausapin mo si Jinky, di ba? Dapat in-inform nila doon, oy ate, may sasabihin ako, kung nagko-concern talaga itong si Vera, niya na ayon din naman sa kanya na ay ganun nga yung pangyayari, Kung hindi man nila nasabi kay Ka-Business, sana kumbaga, mag-isip ka na kailangan mong makausap o kinausap niya sana ng maayos, hinila niya si Jinky na pagsabihan niya na huwag ganon kasi si Kuya Bong ay hindi mo makokontrol yan sa pagkain. And then pagkatapos noon, isasabihin nila kay Ka-Business o kay Mrs. Ka-Business, kumbaga inform nila agad doon na para masabi ni Mrs. Ka-Business o ni Mr. Ka-Business kay Jinky kung ano yung talagang wag gawin para kay Kuya Bong, kasi hindi pa alam ni Jinky kung ano yung pangungugali ni Kuya Bong, Yun nga ang mali doon kasi hindi pa niya talaga alam. So kahit napapanood niya, pero hindi niya totally napanood lahat kung ano yung pangungugali nitong si Kuya Bong, So ayun ang sinabi ni Ate Vera, kung baga itinapik daw ni Jinky yung kamay ni Kuya Bong kasi naglalambing nga daw itong si Kuya Bong na padagdagan yung pagkain. Mga Ka-Business, mga kapapi, yung tungkol doon sa pagkain na padagdagan yun, nandyan yan sa vlog ni Ka-Business nung kumakain sila, na nagreklamo agad si Kuya Bong bakit kaunti lang yung pagkain niya. Idinagdagan ni Jinky doon sa batang lalaki, doon kay Prince, idinagdag niya doon kay Bong, Pero after that daw kulang pa rin yun, kaya nagsaing agad itong si Vera. So on that side, para kasing gusto pang kumain uli ni Bong, parang nakinontrol na nga itong ni Jinky na ayaw niyang pakainin ng marami si Kuya Bong. So
kumbaga, medyo sumablay na rito si Jinky, ano. Kasi ang nasa isip kasi niya na pwede niya nang kontrolin si Kuya Bong, no. Na although na hindi pa naman niya talaga kilala si Bong. No, pero bago po natin italakay lahat, ako po'y magpaparemind lang, ano, wala tayong binabash dito. Ang ating sariling opinion lang ito. Hindi natin binash o sinisiraan si Jinky o yung mga M's dito. Kumbaga, mayroon lang tayong dapat reaksyonan dito na dapat ba o hindi dapat, 'di ba? So mga ka-business, ayun nga, at nabanggit pa nga ni Vera dito na yung slit ng damit ni Jinky, yun ang ayaw na ayaw ni Kuya Bong, kasi tinapik daw ni Kuya Bong yun gusto kumbaga inuutusan niya magpalit, no. Siguro yung slit na parang Chinese style na hanggang dito talaga sa hita. Mayroon kasi yon, or kaya yung parang style din ng Indian hanggang dito sa hita talaga, sa taas ng hita natin. Parang yung mga siguro mga 1 inch na lang ang pagitan papunta doon sa ating underwear. Ganyan po yun, pero nilalagyan po yun ng leggings or jeans sa loob. Kumbaga, top lang po yun. Pero yung ginawa siguro ni Jinky, hindi niya nilagyan ng jeans or leggings sa loob ng damit po. Pansinin po ninyo mga kabisnes, mga kapapi. Yung style kasi ng damit ni Jinky, ano yun, Chinese style yon or Japanese style, na hanggang doon yung slit niya mula sa baba. Pero mahaba yun siya, parang bestida. Mahaba lang yung slit niya. Kumbaga 1 inch lang doon, papunta doon sa ating underwear. Makikita na talaga. Kumbaga, kung medyo malaki talaga yung yung slit noon, talagang kung nagdekwatro ka, kita talaga yung singit mo doon. Kaya nga karamihan doon ay nilalagyan, kahit yung mga Chinese, nilalagyan nila ng pants yung sa loob. Yun din siguro yung napansin ni Kuya Bong, na ayaw daw ni Jinky palitan, at ang banggit ni Jinky dito, wag mo akong pakialaman. So in that case, ang gusto ni Jinky ay si Bong ay susunod sa kanya. Siya ay ayaw niyang sumunod kay Bong. No, alam naman niya napaka conservative nitong si Kuya Bong. Dito naman sa party ni Kuya Bong, nasasabihin natin, ano, in the first place, mga kabisnes, mga kapapi, no, nung second time sila nagkita ni Jinky, alam naman niya, naka-crop top si Jinky at naka-short dito sa hita. No, halos makita na nga yung singit. Nung nakita niya si Jinky, dapat on that time na ganun ang alam niya, ganung pananamit ni Jinky, hindi na niya niligawan, no? Hindi na niya tinuloy. Sinunggawan din naman niya agad, no? Naniligawan niya. So it means yung kung ano yung style ng isang babae, seksihin man siya manamit o baduy man siyang manamit, hindi mo na mapasunod yun sa'yo, lalo na yung mga sexy na babaeng mananamit, no? Kumbaga, yung kasi yung nila, yung panghatak nila ng tingin sa tao, yung kaseksihan nila, no? So, kumbaga, ayaw ng makaramihan sa mga babaeng nagdadamit ng sexy, ayaw nilang pakialaman sila, no? Ayaw nilang pakialaman sila. So dito kay Kuya Bong, hindi niya natanggap yung pagkaseksihan ng pananamit nitong si Jinky. Kung kontrolin man niya, ayaw naman magpakontrol sa kanya si Jinky, no? So dapat nag-isip din si Kuya Bong bago niya itong sinunggaban si Jinky. Nag-isip din itong si Jinky bago naman niya sinagot si Bong, no? Hindi natin alam kung ano naman yung nasa isip nitong si Jinky, bakit niyang sinagot agad ni Kuya Bong, no? Kahit alam naman natin 3 months na yung nakalipas, no? Pero sinagot pa rin niya sa pag-aantay ni Bong, na dapat bago sila pumasok dito sa relationship na ito, nagkaintindihan muna sila, or naipaliwanag muna nila, katulad ni Kabisnes. Although napaliwanag naman ni Kabisnes yung kung ano yung pangungugali ni Bong, pero hindi totally talaga lahat, no? Na kung ano yung ayaw ni Bong, kung ano yung hindi gusto ni Bong, no? So, kumbaga, nagkaroon lang sila ng relasyon without knowing each other, no? Kumbaga, sumunggab na bawat isa sa kanila nang sila na ay naglabasan na ng kanilang tunay na pangungugali.
no? At lalong-lalo na syempre si Jinky hindi pa siya kilala talaga nila ka-business, ano, na kung ano yung pangungugali, no? Pero itong si Kuya Bong, kilalang kilala na ito ni ka-business, no? Kasi alam naman natin kung ano yung pangungugali talaga ni Kuya Bong dito kay ka-business, ano? So, at yun pa raw ay kumbaga yun ang napuna nitong mga M's, no, na yung slit ng damit ni Jinky at yung tungkol sa pagkain na ayaw ng padagdagan ni Jinky yung kinain ni Bong. So kumbaga hindi na satisfied si Bong sa pangungugali nitong si Jinky na sa first meeting pa lang nila ay parang mayroon na silang disagree bawat isa, no, hindi lang naman kay Bong, hindi lang naman kay Jinky, kumbaga hindi sila nagkatugma, no. So in this case, no, dapat sana yun may nagsabi na kay ka-business para etong si Jinky at saka si Bong formal na mapag-ayos, no, formal na nakausap ni Mr. and Mrs. ka-business, no, dito sa pangungugali ni Bong at dito rin kay Jinky. Ang problema kasi dito sa kanila, ngayon lang sila naglabas ng kung ano yung naobserbahan nila, kung ano yung nangyari. Saka pa nangyari na, lumayas na si Bong, wala na rin dyan si Jinky, no? Kumbaga sorry po dito sa mga M's, no, at lalong-lalo na po kay Mr. Ka-business, no, para kasing medyo hindi na magandang pakinggan kasi natanong na o nalabas na nila kung ano yung napuna nila o naobserbahan nila dito kay Jinky nung wala na si Jinky. Dapat kinumpranta nila ito noon na nandyan pa si Jinky nung kinausap na ni ka-business, nung sinabi ano ba talaga ang punot dulo, bakit umalis si Kuya Bong. Sana nag-voice out na itong si Vera, itong si Nika at saka itong si John kung ano yung naobserbahan nila, ano. Kasi para kasing sorry paumanhin po dito sa mga M's, no. Kumbaga yung nakita lang natin kung ano yung dapat natin na reaction na no. Para hindi sana na nagkaroon ng kalituhan katulad niyan, nakikita naman natin yung mga comment section na yon ay kumbaga marami nang bumaliktad, marami nang nagalit kay Jinky, marami nang nagsasabing hindi maganda kay Jinky, no. Dapat sana yon ay sa ganitong pamamaraan ay pag-usapan ng maayos, no, na nandyan si Bong at nandyan si Jinky. At halimbawa man na hindi nababalik si Bong, no, ay pwede rin naman nila kausapin si Jinky, no, sa video call, nakausapin nila, tanungin talaga nila kung ano yung totoo, na magsabi si Jinky talaga ng katotohanan na at para rin mapaliwanag din ni Jinky at masasabi rin nila Vera, nila Nika at John bakit niya ginawa yung ganun. Yun ang dahilan ba talaga ng pag-alis ni Kuya Bong, no? Kasi hindi naman masisettle dito kung halimbawa wala yung dalawa na pinag-uusapan and then kakausapin o tatanungin kung sino yung nakatistigo doon na wala naman doon yung pinag-uusapan. Hindi ba mga ka-business, mga kapapi, dito po sa aking reaction na ito, ang inaano ko lang po kung ano yung opinion ko, ano, at kinukuha ko na rin, sorry po, dito sa mga nagko-comment, no. Alam naman natin nagkalituan na, no. Alam po natin yung nagkalituan na yung mga viewers, lalo na yung nagmahal kay Kuya Bong. Marami nang nainis, marami nang naasar. Nung lumabas ang revelasyon nila Vera na ito, nainis naman na sila kay Jinky. Pumabor na naman sila kay Bong. Di saan ba talaga pupunta yung mga paniniwala o saan ba pupunta yung mga viewers na nanonood na mga ka-business na solid ka-business ni ka-business. Kanino? Kumbaga saan, no? Saan sila papanig, no? Doon kay Bong o dito kay Jinky na at hindi pa naman nagsasalita si Kuya Bong, no. At ang nakikita natin sa comment section, kahit naman kausapin si Kuya Bong, wala rin naman siyang sinasabi kundi wala po kuya, sorry po ate, yun lang naman talaga ang maririnig natin sa kanya.
tatanungin siya, mahal mo ba si Jinky? Gusto mo pa ba siya? Pag sinabi niya, ayaw ko na po, kumbaga, limitado ang sagot ni Bong. Hindi naman niya pwedeng mapaliwanag ng diretso kung anong dapat niya mapaliwanag, hindi ba? So, dapat yun talaga ay maging honest din si Jinky dito, no? Kasi, para kasing lumalabas dito na napaka dominante itong si Jinky, nagiging kumbaga nagiging demanding siya, no? Lalabas siya dito sa kalabasan niya dito ay nagiging demanding tuloy siya, no? Doon sa paggawa niya sa estilo niya kay Kuya Bong, no? Alam naman natin na sensitibo si Kuya Bong, pero sa maraming nagsasabi, no, dapat ay hindi yung isa lang ang kausapin, no? Dapat ay dalawa para kasing maganda yung kalabasan, ano? Kahit hindi naman marunong talaga magpaliwanag itong si Kuya Bong, at malaman lang kung bakit siya nagalit at bakit siya umalis. No, pero alam naman po natin 'yon, no, mga kabisnes, mga kapapi. Huwag po ninyong masamain yung sinabi ko. Alam naman po natin na naghahanap naman talaga sila Mr. Kabisnes at mga kagwang dito kay Kuya Bong. Napapauwiin talaga siya kasi kailangan talaga magpaliwanag siya. So mga kabisnes, mga kapapi, no, 'yun lang naman ang nakita ko dito, no. At saka dito lang sa estilo ni Kuya Bong ay para ba kasi nga ang style niya kasi dito sa pagkaroon ng kanyang girlfriend, dapat yung hindi open-minded. Si Jinky kasi may pagka-open-minded kasi siya, no? Kumbaga, umuuso siya sa mga style ngayon eh. Kung ano yung lumalabas na style, yun ang kinukuha ni Jinky, kung ano yung pananamit, ano yung style ng damit lumalabas, sinusunod niya, kumbaga sumusunod siya sa uso, no? Yung mga crop top na yan, kita ang pusod, naka-short na naka-crop top, halos kita na yung laman loob ng babae. Yun si Jinky no? Ganon yung nakilala niya si Jinky, no? Eto naman si Jinky, kung halimbawa, no, mahal niya si Kuya Bong, gawin niya para kay Kuya Bong. Hindi naman yun pagka-conservative ni Kuya Bong para kay Kuya Bong. Para din naman yun sa kanya na hindi siya mabastos ng ibang tao, di ba? So, hindi natin alam kung ano yung talagang dahilan ni Kuya Bong bakit siya lumayas, no? At hindi pa rin natin alam kung ano talaga yung final na usapan dito, kung mayroon pa bang bonding o wala nang bonding, no? Kasi wala pang pag-uusap, wala pang pinale. Ito yung mga nire-reactionan natin, yung mga lumalabas dito na mga sinasabi nila, no? Itong revelasyon ng mga M's, kung ano yung nangyari, no? Kung sakaling totoo man yun, talagang hindi papasa kay Kuya Bong yun, no? Kasi alam naman ninyo at alam natin ang pangungugali nitong si Kuya Bong. Hindi yung papasa sa kanya, no? Yung pagmanduhan siya, ay hindi papasa sa kanya yung pagmanduhan mo siya. Alam naman natin yan si Kuya Bong. Pagmamanduhan niya na, tanging si Kabisnes lang yan, saka si Mrs. Kabisnes ang pwedeng magmando sa kanya, wala nang iba, no? Kung mayroon man yang magmamando sa kanya, magmamaktol yan, na alam naman natin ganyan yan. So, mayroon pa tayong nababasang nagko-comment, talagang hindi na yan magbabago. Hinahanap niya yung bato at saka yung gin. Tingnan mo naman natin kasi ito kasing pangungugali ni Kuya Bong, paulit-ulit niya kasi itong ginagawa. Kaya no one who believe, no one who gonna believe na talagang magbabago siya, no? Magbabago daw siya 3 buwan lang, 4 na buwan, pagkatapos noon babalik na naman siya doon sa dati niyang gawi, no? So dito kay Kuya Bong siguro dapat mamamarapat ito na talagang kumbaga mapunta siya sa panggamutan na taunan na siya nandoon, no? Taon, hindi yung ilang buwan lang, taon, para kasi talagang ma-realize niya, no? Kung ano yung talaga ang totoong buhay. Kasi yung sa kanya kasi maisip niya na okay na, maisip niya na nakuha na niya yung kalooban nila Kabisnes, magpalaboy-laboy na naman siya uli. Lalayas na naman siya uli na hindi magpapaalam, no? Yun ang niya. Kumbaga,
papaniwalain niya talaga yung kalooban nila Mr. and Mrs. Ka-Business, tapos lalayas siya. Ang hindi alam ni Kuya Bong, nasasaktan niya ang ka-business. Lalong-lalo na si Mr. Ka-Business, nasasaktan niya, nadudurog niya yung puso ni Mr. Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business sa mga sa pinaggagawa ni Kuya Bong na paulit-ulit na lang. So well mga ka-business, mga kapapi, sana mayroon pa tayong mapanood bondin, no? Wala pa naman, mag-uusap pa naman sila uli kung sakasakaling babalik na si Jinky dyan, no? Nangako naman siya na dyan na siya magtatrabaho. Sana ay hindi mauntog ang ulo ni Jinky na umayaw. Sana dyan na talaga siya magtatrabaho kaya Mr. Ka-Business para din may closure na mag-usap sila ni Kuya Bong kung ano talaga yung kanilang desisyon. So well mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang ang ating reaction video at opinion. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang aking reaction video, do subscribe, likes, comments, and share sa aking mga nire-reaction ng video. And please don't forget po to subscribe Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, Kalingap Rap, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, Ma'am Jack Tapia, at ang Kalingap Tata po, at ang aking mga kasamahang reactor, sina Taong Gala, Anime Reactors TV, Ma'am Players Channel, Kalingap Turak, Analisa Reality Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, nagsasabi, may Allah bless us all. Bira banat lang tayo mga ka-business. Don't forget to subscribe po lahat ng mga kagwang ng Ka-Business Official at Papa Dins TV. So, hanggang dito na lang. God bless. Allah bless you. Bye-bye po. See you again.